March of 2014, yun nga, sinabi nung classmate ng sister ko, it's a pancreatic cancer, stage 4, 6 months to live. 6 months? 6 months. Go for broke, yun nga, I went to Dr. Tan. Tapos sinubukan ko, sabi ko, go for broke, mamamatay rin naman ako, di mamamatay. Umiyak na lang ako sa loob ng kotse, sabi ko, paano yung mga anak ko? Yun muna ko sinabi. Tapos sabi ko kay Lord, kung kukunin mo na ako. Anong iniinom mong gamot nun? Anong Yun klase? yun, yung herbal. Ano ang klase? Okay, puro dahon. Dahon? Bark ng puno, may mga bugs. Okay? You don't know what bugs... Insekto? Hindi mo malalaman kung ano, but you will see, may mga paa, may mga ano, pero wala na yung mga, hindi ipis. Okay. Basta ano siya, bug. Parang siguro I will say it close to ano, yung grasshopper. Anong itsura ng ano mo, ng pancreas after nung chinek? Nung napagaling ka na dito? Smooth. Nagtanggalan na in the process of drinking that ano. No chemotherapy Wala. Walang radiation, walang lahat. Wala. Wow. I know. What a miracle, no? It is where we get to shoot the mansion. Ito po ang bahay ni Don Julio at ni Bossing Ramon of Batang Quiapo. This is the place. Wow. This used to be the house of Manuel L. Quezon. Tapos it was bought by the Ayalas. Now it's owned by the Luwilier yata. So tingnan nila. Oo nga, no? Galing parang totoo. Hi, sir. Hello. Uy! Tommy Abuel. Binablog ko siya. Yes. Tommy Abuel. Sir. Tommy Abuel. Hi, Irma. Hello. Si Direk. Hi, Direk. Bagets pa pala si Direk, Sir Boyet. Boyet talaga. Microphone. Sir, kumusta? Yes, man. Yeah. Hi there. Okay. Ako muna raw ini-interview nila. Oo, ginagawa ko siya ng profile. Right. Tungkol sa kanyang colorful past and present. Oo. At saka yung cancer ko. Yung past, Oo. ano yung masalimuot ng Nakatrabaho mo na siya? Nakatrabaho mo na before? It's nice. Guys, always, up and about. He's always alive. He's always like, he's the life of the party. Sige sir, I'll get your number later Okay, nice to see you. Gwapong-gwapo ka pa rin Mga doggies. Okay naman, yeah. Mga Siberian Huskies. Wala na, hindi na ako nag-Siberian ngayon. Hindi ka na, Iba-iba na, may Wolfhound, may Shiba Inu, Pekingese, Poodle, of course. Utol ko si Romy. Di Boyet de Leon. Okay, sir, baba muna kami. Sige. Okay Diba? You're getting, Where's the mic? Wala pa kayo sini, ni Tanggol. Hindi pa. Kasi hindi pa pwede magkita si Ramon at saka si Tanggol. Kung hindi. Anong role mo sa Batang Quiapo? I'm the right hand. Henchman ni Christopher De Leon. He's the main villain kontra. Tapos the family of the Contrabidas of Don Julio and Olga. Dito, anong realization mo sa lahat ng mga malalaking challenges na nangyari sa buhay? Buhay ang Panginoon. There's a living God. Akala ko, talagang nasa Bible lang. Pero nung lahat ng test at saka pagsubok, makikita mo buhay ang Panginoon. Kasi ito ako living proof na may Diyos. Kasi pag nakita mo talaga yung sitwasyon ko nung time na yon, end of the road na . I was thinking that I was almost dying. And then all of a sudden, here I am. Strong and fighting again. But was there a point in your life na nawala ka ng pag-asa? When I get to see my children, wala .
it was my children who was giving me the energy, the power. Kasi para bang binigyan kita ng ng regalo ng langit, yung mga anak mo, tapos pababayaan mo. Sabi ko naman sa kanya, Lord, binigay mo sa akin to, huwag mo muna ako kunin. Ikaw may nito eh. So, slave me, yun nga lagi ko sinasabi, alipinin mo ko, nasayo ko, kahit anong gusto mo pagawa. And then yun, binuhay ako. Guys, kasama na natin ang pambansang kontrabida, Mr. Dindo Arroyo. Hi, Dindo! Thank you. Idol, thank you. It's my pleasure being invited by you. Thank you sa iyo. Ang ganda naman sa lugar na to. Grabe. Para ako nasa isang Hollywood set. Ito yung set ng Batang Quiapo. They call it the mansion. Ito ang bahay nila Montemayor, the villain family, composed of Tommy Abuel, Irma Adlawan, and of course, Mr. Boyet De Leon. Oo. And yours truly, Dindo Arroyo. Yeah. Katulad nga ng introduction ko sa iyo, pambansang kontrabida. Okay lang ba sa iyo na ganoon lagi ang roles na nabibigay sa iyo? Basically, pinaka main reason ko was to really play a character role. Kasi mas marami kang pag-aaralan. Hindi ko pinabababa ang mga bida kasi pag bida magpapakamakaawa ka lang or mga mas madaling ganapin pag gwapo ka eh. Pag bida eh. Ako, I was in the middle of that eh. And I made sure na pag pinag-aaralan kasi yung role. That's my main passion of going into kontrabida. Pero anong advantage ng pagkakaroon ng mga kontrabida roles? You get to portray a lot of roles. That's one. Second, lahat ng bida sigurado makakaharap mo. Okay. May it be action, drama, kailangan nila ng kontrabida. And fortunately, nung pumasok ako, 1990s na, I was discovered by Philip Salvador, my mentor. Lahat ng action star, the main action star from Fernando po, Rudy Fernandez, Philip Salvador, Bong Revilla, Robin, tapos yung mga junior action stars, sila Justoni, sila Raymar Santiago, lahat yan I think in 7 years of 1990 to 2000, I made 127 movies. OMG. I'm not kidding. Yeah. Mas marami pa nagawa mong movies kaysa sa ibang artista. Exactly. Sinabi ko, gawa tayo ng kontrabida naman na yung at that time Miami Vice, naalala mo? Oo, nakaporma lahat, nakaporma lahat ng kontrabida. Sabi ko, gusto ko sana ganon. Yung pagpasok mo pa lang sa screen, hindi mo alam kung kakampi o kalaban. Hindi katulad noon, no offense meant, nung paglabas nila Martin Marfil, nakamaong, nakarab, ayan ang kontrabida. Okay, si Paquito Diaz, di ba? Ano mo na kagad, nakita mo because of the dressing up. This time, sabi ko, bihisa natin. Tapos yun, nagpahaba ako ng buhok. Ako yung isa sa nagpauso ng long hair, yung parang Steven Seagal hairstyle. Tapos, naging trending yon. Lahat ng kontrabida, pati mga bida, nagpahaba. Hanggang ngayon, ganoon pa rin eh. Exactly. Long hair pa rin sila eh. Exactly. Hindi ka nawawala ng trabaho. Dire-diretso lang. Basically, yun ang kasarapan ng isa pang kontrabida. Pwede kang lumagari. Pwede kang lumagari. Kaya, ang difference lang naman, ang laki sa presyo ng bida. Bida will get millions. Kami, swerte na kung umabot kami 500,000. Anong pinaka-highest earning movie mo for you? At that time, average ko was, nung nag-uumpisa ako, the first 30 movies, 25 to 50,000 at 10-day work. So 5,000 at that time, malaki na eh. Kumbaga, makakasolo ka na. Yung, you can have your own apartment, you have kompleto, you have a car, pero hindi pa pwede mag-asawa. Tapos, nung after 30 movies, nag 150, 250. A movie. Okay. Ito na yung hindi ako bumili ng bagong kotse, ang dala kong kotse Volkswagen. Sabi nila, Dindo, bakit naka-Volkswagen ka? Dami-dami mong pelikula. Sabi ko, yung Volkswagen ba yung arte o ako? Diba? Kasi pang bida,
Pangbida kasi, pag pagbida ka, kailangan Land Oh, Cruiser. sports car, okay. Di ba? Pagka kontrabida, di ba? Basta makarating ka ng maaga. Importante may pera ka tinatago. Exactly. Ang binili ko naman, property. Yun. Hindi ko naman binili sa kanila, meron akong lupang ganito. Ah, And then, nung time na nawalan nung nauso ng piracy, at least meron akong titulo na naisasanla para pang enrollment ng mga bata. Ang laking pressure ng bida. One, you have to maintain a certain lifestyle. Two, yung machineries mo, kailangan meron kang reporter na susulat sa'yo everyday. Tapos meron kang content or gimmick. They call it ngayon, content, di ba? Meron kang gimmick every month. Tapos, you have to have a certain public na tutulong ka sa ganito, tutulong ka sa mga may image ka to protect. Yes, no? there you go. That image, ang hirap eh. Ikaw wala, okay lang. Kasi pag bida ka, hindi ka pwedeng kumain sa Jollibee. Hindi ka pwedeng kumain sa McDonald's. Diba? So, pupunta ka ng restaurant, hindi ka pwedeng magsari. Di ba, usually, makikita mo yung mga bida, they're on the most expensive restaurant, the best resort, Balesin, yung mga ganyang resort. You will never get to see them sa Lido Beach. Naalala mo yung Lido Beach at that time. Ang mga bida, kailangan nandun ka eh. Tapos, napapansin ko sa kanila, kahit na hirap na sila dun sa pagbayad dun sa kotse nila and everything. Yun lang. Pagdating ng dulo, ubos din yung pera nila. Ganun pa rin yung mga artista, no? Ang dami ko nakita. So, nawalan ka ng movies, syempre, nung nagkasakit ka. That's the time na nag-stop. No, the time that I stopped, that was the time, 2000, I stopped kasi mga 2004, burnout. Burnout, tapos I lost my wife at 2009. Lost your wife because? She died, heart attack. Pero usually, ngayon, binibiro ko na, namatay yung asawa ko, 2007 nilasong ko, 2009 namatay. So, total kontrabida, tuloy na natin. Papunta na naman doon. Yung tanong mo kasi, parang, anong nangyari? Nilasong ko. Kasi I just wanna make it clear. Lost your wife because ayun na nga, di ba? Yung tanong mo, parang, pinatay mo, no? Papunta doon eh. So, lagi ko binibiro. Hindi, nilasong ko, 2007, namatay 2000, no. But, one time, big time. First heart attack, tapos ito sa December 20, Christmas party sa village namin. Marunong kami mag-swing. Alam mo yung swing, di ba? So, wala pang 10 seconds. Sabi ko, babe, pahinga muna. Ang hirap mo, ang bigat mo ngayon. Sabi niya, sige. Inakap niya ako. Daddy, nahihil. Hindi niya natapos yung word na nahilo ko. My children was watching, the 6 of them was watching sa Christmas party. Kasi namatay. At the age of 46. Tapos, since then, she left me with 6 kids. Nilahian lang ako. Sakit. Kaya wala na natira sa katawan ko. Anyway. You can take it lightly now. Pero, I know. siyempre during that time, it was devastating. Kasi in front of you, di ba? Tsaka the next day is our wedding anniversary. I know. Tapos, December yon. So, 2 days or 3 days after, Christmas na. So, wala akong Noche Buena, wala akong Christmas gift. So, paano ka makapag-Pasko noon at that time? Pat namatayan ka. So, basically talagang yon. So, anyway, nung namatay, I was so busy taking care of the 6 children. Tapos, meron pa akong son with autism. Hindi namin alam, wala naman libro, wala namang wala nang libro being a father eh. Diba? Wala naman talaga libro kahit anong gawin mo. Lalo na siguro maging father sa isang autism. So, paano mo itatackle, diba? So, through therapy, yung mga tinuturo sa akin how to deal with it, ganyan. Tapos may pinapabasa sila. So, kasama ako nagte-therapy. With tapos, remember, I have 4 daughters and 2 boys. So, iba-iba characters. So, I decided to be more a father to them than an actor. So, hindi ka na... may konting apartment, 4 na pintuan. Yun nga yung sinasabi ko, hindi ako bumili ng bahay, ng kotseng mahalin. Binili kong lupa, tinayo ko ng apartment. Kasi may fallback. Thinking, I never thought na magkakaroon ng piracy. I never thought na
ihina ang industriya nung namatay sila Fernando po and Rudy Fernandez. It was just a foresight kasi yun yung pinalaki at pinakain sa amin ng mga magulang namin, paupahan. So I decided to have my own. Pero maliit lang. Hindi kasing laki nung kinikita sa movies. Noong 2014 of, I think that was March, I was diagnosed with pancreatic cancer, stage 4. Kasi yung sister ko, galing sa States, derma doctor siya sa States, dermatologist. Sabi niya, naninilaw ka, pa-check up natin. I have some classmates sa Lasal, malapit lang dito sa Silang, punta tayo. So yun, and to my surprise, biglang sinabi nila na may cancer ka. There's no doubt, kahit na hindi na biopsy, yung bukol-bukol mo sa pancreas, it's a very big sign. So, until then, sabi ko, I cried nung sinabi umiyak na lang ako sa loob ng kotse. Sabi ko, paano yung mga anak ko? Yun muna ko sinabi. Tapos sabi ko kay Lord, kung kukunin mo na ako. Huwag mo na akong endure pa ng pain and trouble, going to hospital, paying for the bills, yung ganyan. Kunin mo na kung kukunin mo na. Tapos, lumapit yung best friend ko, sabi niya ganyan, Dindo, hindi sa baka gusto mo subukan herbal. Sino yan? Ganyan. So, punta kami. This was a time, yung itsura ko yun. Yung nasa picture. Yung nasa picture na to, ito, kalalabas ko lang sa hospital dito kasi first gagraduate yung anak ko na panganay sa college. Nakapagpatapos ako on my own. Kasi wala si Mrs. So, excited ako. Tapos yun na nga, nung nalaman ko na may cancer ako, hindi ko masabi sa kanila. Kumbaga. Then, we went to Ongpin, tapos pinakilala sa akin si Dr. Tan. I was skeptic when I started having a checkup. Niloko ko pa yung doktor. Sabi kong ganun. Tinest ko yun sabi ko. Hindi siya marunong magtagalog. Yung anak lang marunong magtagalog. He's really Chinese. If you're gonna see him, he's about 80 years old. Pag tinignan mo, parang 65. Okay? So, alam mo na kagad siya ang living proof nung gamot nila. So, niloko ko. Paano yun? I have a new partner. Paano yung papaganon? Nagalit, nag-Chinese. Sabi nung anak, ikaw hindi ka pa gumagaling kung anong kalibugan yung pinagtatatanong mo. So, doon ako seryoso to. Kasi nagalit Parang binabastos mo yung binibigay ko sa'yo. So, I gave respect. Sige, subok natin. Sinubukan ko. The past 3 weeks, nagpunta ko doon, hindi ako tumataba, pero I was stronger na. I was walking around. I was driving na. Pagpaparada sa Binondo, Ongpin Street yun Pagparada nauuna na ako doon sa best friend ko. Pero yung lakas mo na, iniiwanan mo na ako. Yung ganyan. And then, yun na lang. For about 1 year and 9 months, I've been taking it. Umokay na ako. And then, tumawag ang probinsyano. And then, sabi nila na, kung gusto mo, may role dito, ganyan-ganyan. O, sige. Nung lumabas ako, no one get to imagine na ako yun. Kasi nung nag-artista ako, malaki na long hair na Tapos, mas tumaba na ako from this Pero mukha kaming sakit. Oo. Yun. Mukha akong addict. Okay. Everybody was claiming that I was into drugs. Uso nun Hindi ko naman masabi sa kanila, hindi ko pwedeng sabihin cancer kasi baka wala na kumuha. Baka mamaya doon pa atakin sa set yan. Gagamutin ko pa yan. Diba? So, hindi rin ako umiimik. Kasi ang natutunan ko, sabi ng tatay ko, less talk, less mistake The more you explain, the more they get to question. Nagra-rationalize. Diba? Papalusot. Diba? So, wag ka na lang sumagot. Diba? I mean, accept the situation and do your part. Yeah. Tinuloy ko yung character ko. Gumanda yung rating ng probinsyano. So, from there on, yun nga yung pagbalik ko nung probinsyano, doon ako nagtuloy-tuloy ulit magtrabaho. Anong iniinom mong gamot nun? Anong Yun klase? yung herbal. Ano ang klase? Okay. Itsura niya?
Puro dahon. Dahon. Bark ng puno, Oo. may mga bugs. Okay? You don't know what bugs... Insekto. Hindi mo malalaman kung ano, but you will see, may mga paa, may mga pero wala na yung mga, hindi ipis. Okay. Basta ano siya, bug. Ano minimix yun? No. You have to, meron silang pot din na bibilin mo, 500 yon. Kasi pagka stainless, hindi mag-iipekto yung herbal. So gusto nila clay pot. Clay pot. Okay? So lalagay mo ng 3 tasan tubig. Ipapakulo mo yon. You have to drain it at hanggang sa 1 cup. You drink it before breakfast, lunch, and dinner. So yung isang plastic na yon is good for 3 drinking. Tapos may cancer pills sila. Okay? Yung cancer pills na yun, sa akin lang nauso. Dati hindi raw sila nag-i-issue nun. Herbal lang na ano? Puro herbal lang. Pero to, sinabi nila, herbal din to, pero they put into capsule. Kasi para raw yatang mas maraming dahon pa. Kasi meron dun talaga, pumupunta talaga stage 4, meron dun naka-stretcher. Talagang magugulat ka. Magaling. Yeah. Ikaw stage 4 ka na di ba? Exactly. And then, nung... Did the doctor, did you consult a doctor? Yeah. May binigay na bang taning sa mga doktor? No, nung March of 2014, yun nga, sinabi nung classmate ng sister ko, it's a pancreatic cancer, stage 4, 6 months to live. 6 months. 6 months. Go for broke, yun nga, I went to Dr. Tang. Grabe. James Tang, to be more precise, herbalist. Tapos sinubukan ko, sabi ko, go for broke, mamamatay rin naman ako, di mamamatay. Anong lasa nung iniinom mo? Siguro yung yung kape na na barako, sampuin mo yung pait nun. Ayun, gano'ng kapait. I mean, okay lang. Tiniis mo yun, no? Kasi kailangan mong gumaling. Hindi. Kung alak, natiis ko eh. Di ba? Kung alak, yun lang yung lagi ko sinasabi. Kung alak, tinitiis ko. Hindi ko nga alam eh. Iinom ako ng alak, ngungiwi naman yung mukha ko. Pangit, pero gusto kong minom. So, ganun din ginawa ko ininom ko to thinking that I will be, well. Saka syempre, tanong ng mga viewers natin dyan, mahal ba? Okay. At that time, ang check-up is 400. Tapos, yung mga herbal, 700. Ano na yun? 5 supot, 15. Kasi 3 times yung I'm sorry. 7 lang. Kasi, 3 beses mong iinumin yung isang plastic eh. So, 7 na plastic yon. Ano yon? It was made for you lang. May pangalan talaga Dindo. Hindi pwede yung sakit mo kunyari, sa tiyan, kunyari may colon cancer ka, hindi pwede kasi yung ginawa niya, para sa iyo lang yon. So, it's parang tailor-made lahat ng gamot doon. Lahat doon, lahat ng sakit yata, nakita ko na doon eh. And then, so I went through, going back and forth. How long? For 1 year, almost 1 year, and almost 2 years. Almost 1 year, 9 months. And you kept improving na, Oo. Until the time na sabi nila, gumaganda na yung katawan mo. Tapos hanggang bumalik na ako ulit sa inom. I was drinking again. Kumbaga, Until, and I was still smoking at that time. Yung picture na yan, nag-yosi na ako. Kasi mamatay na ako eh. 6 months na lang di ba? Might as well, Yosi, no? lahat. Gawin na lahat. Tapos, fortunately, nung ko, natigil. Sabi ko, ginagamot ko yung sarili ko para mawala ako sa cancer. Ito naman, panibagong cancer yung yosi. Panibagong cancer yung alak. Then I decided to stop smoking. Now, siguro mayroon na akong 8-9 years non-smoking. Alak is about 3-4 years na. Kumbaga, that was the cause of your pancreatic cancer, di ba? Kaya inom mo eh. At umulit akala ko nag-reoccur. Last February lang. There was a gallstone na nakapako na iwan sa pancreas ko. Sumakit ulit. Okay, akala ko I was well. Ito na. Punta ako ng hospital, sabi nila namamaga yung pancreas mo. I think, sabi nila, nag-reoccur yung cancer mo. So sabi ko, patay. Sige. I went on a operation table through the mouth with the camera and kinuha nila yung gallstone. Paglabas nila, lumabas yung pus.
hinigop ng tube, okay? Tapos, nag-biopsy sila. With the biopsy, negative. Negative for cancer. But there were 3 doctors who were insisting suspect reoccur of cancer. This March lang, last March lang. So I went back to Dr. Tan. Ito na naman. I'm okay again. Wala na naman. Wala na naman. Same procedure, ganun din. Inom-inom, tablet, ganun. Tapos kahit yung mga assistant ni Dr. Tan, sinasabi, alam mo, Dindo, kaya lumalakas sila dahil sa sa Facebook eh. Kasi, no, I want to help eh. Alam ko yung You want to sitwasyon. help people. Diba? Tsaka alam ko yung feeling when you're dying. The hardest part is leaving someone. Kasi ang pinakamalungkot dito, yung lulungkot yung maiiwanan mo. They will be saddened about your loss. Yun lang naman eh. Yun ang after 1 year, hindi na ako maaalala niyan eh. Pero the pain that I'm gonna cause is yung hindi ko ma-bear. Yun yung inaano ko. Talagang, hindi natin maaalis, talagang mamamatay tayo. But if we will have a chance to get them ready, kasi nga, or extend their life. No? Kasi, di ba, siguro naman pag 89 ka, 91, pwede ka nang mag-exit at maintindihan na ng mga bata. Pero wag kay doktor kasi doktor dapat tumagal pa buhay. So you see Dr. Tan until now. How old is he now? Siguro is about, I will be surprised, no, mga 91. 91 na siya. 92. Oh my, siya pa rin ang humaharap sa'yo. Dalawa na sila. Now, okay. 3 na sila. Meron pang daughter. Yung daughter hindi ko na naabutan. Pero yung son, na 2 na silang table, kumbaga. Pero just to be clear about 500 na ngayon ang single. 500. Oo, tapos medyo tumaas din yung mga dating 700, nagdoble lahat, 1.5. Okay na rin. I mean, Yeah, but for the price of life, di ba? At saka hindi, pag cancer, you will do everything eh. Tama. Meron nga doon lumapit sa akin. Parang nga akong ano bang tawag doon? Ambassador ni Dr. Tan. Alam mo, nag-chemotherapy ako, okay lang ba yun? Hindi ho ako doktor, siya ho tanongin niyo. Pero I was taking, I was endorsing the product eh. Sabi ko, it worked for you. Yeah. Diba? Yun naman yun eh. And I'm giving hope to them din na sabi ko lang ho dito, dasal lang ho, tsaka lakas ang loob. Yun lang naman talaga pinuhunan ko doon eh. I was praying that this medicine will be effective. Yun lang naman. Just to be clear, na-diagnose ka na stage 4. Stage 4. Without biopsy. Lasal, Cavite. Paano ka diagnose kung hindi naman na-biopsy yung mo? Meron ako MRI, yung ultrasound, CT scan, lahat yon. Tas blood test, creatinine ko ang taas, lahat. So all the pointing to cancer. Tas nung nakita nila yung picture dun sa MRI, bukol-bukol na eh. Sabi nila, hindi na kailangan i-biopsy to. I'm telling you, it's stage 4 cancer. And you have 6 months to live. Yes. Tapos paglabas namin ng Lasal Hospital, pagsakay ko doon sa sasakyan ng kapatid ko, umiyak na ako. Tapos, ginather niya lahat ng mga anak ko, sinundo niya sa school, we had lunch. Tapos sabi niya, kumain muna kayo, tapos bumelo ka na lang kung kaya mo sabihin sa kanila. You know, nasabi ko yata after 3 months ba? Tagal ba? Yeah. Hindi nag-iyakan nung sinabi mo? No, but I was recovering na. Galing ka na kay Doc? Yes. Yun naman ang maganda ron. Bago ko sinabi, I'm fighting. Hindi nila alam that I was going to Dr. Tan, fighting for my life. Na lalabanan ko to mga anak. Nung nakita nila that I was improving, nakita nila that I was more active rather than laying down and waiting for my time in bed, nakita nila I was moving around, sinusundo, hatid ko sila, I was taking care of sa therapy, lahat. I was doing the daily chores of a father and a mother to them. Tas they were more supportive na, sige basta kung kailangan mo magmaneho kami, ganyan, or gusto mo kami na lang pupunta doon, tapos pupunta na lang sa butika, ayaw mo muna magpa-check up, sige, tutulungan ka namin. They were all supportive. Siguro isa pang mas malakas na masasabi ko of their prayers. Yung 6 kong anak ang nagdasal, lalo lumakas, especially the special son na may autism. Kasi
Di ba seldom nagsasalita sila eh. Pero during the time that I was into trouble, mas nagko-communicate na siya. Sabi niya, Daddy, don't die on me. Huwag ko raw siyang iwanan. Doon lalo ako lumaban. Until now. Kaya nga nagkaroon na naman ako ng problema nung yung sinabi na suspected cancer. Sabi nung isang oncologist na kumari ko, di know kung cancer yan. March ka sinabihan, may cancer ka. 3 buwan lang dapat, March, May, April. Diba? June na ngayon eh. Patay ka na dapat ngayon. Wala na. Bedridden na. Kasi meron ako mga pasyente. Tsahin ko eh. Walang 3 months. Patay eh. Sabi ko, Anong itsura ng ng pancreas after nung chinek? Nung napagaling ka na dito? Smooth. Talaga. May mga bukol. Until now, meron pa naman eh. Pero? Kasi ang nangyari dyan, pumutok yung gallstone ko at saka hindi ko pinansin, nangitim ako, I was colored maroon, not black, maroon, kasi pumutok na pala. Ang ginagawa ko, nagme-Maalox lang ako, akala ko, acidity. Yung pala, pumutok na yung gallstone ko, nag-embed na sa liver at saka sa pancreas. Tapos nung in-x-ray ka uli, nung in-ultrasound ka, wala na. Kasi nagtanggalan na in the process of drinking that, No chemotherapy, wala. No medical procedure. Walang radiation, walang lahat. Ganon. Wala. Wow! I know. What a miracle, no? Kaya nga, nung sinabi ko naman kay Lord, pag buhayin mo ko, I will promise you, hindi ko pababayanan ng mga anak ko, and you will be proud of me doon sa regalo mo sa aking mga anak mo. Yung galing sa'yo sa langit, makikita mo, they will be well-deserved people. Kumbaga, ayun na. Nakagraduate na yung 2 sa Lasal, 2 gagraduate sa UP, yung isa vying for a cum laude, tapos yung isa nag-aaral sa Mapua, psychology, yun na. Yung bunso ko, who can read and write and speak now, ang dami naiinggit na may autism na anak, na sana anak ko ganyan din, nakakausap. So when you talk to God, when you pray to God, how do you thank Him? What do you say to Him? Sabi ko, use me. Gamitin mo ako kasi kung ano yung pwede ko itutulong ko. Kung anong pwede kong i-extend ng knowledge na galing sa'yo. Kasi lahat to, it's all you eh. It's not me. Hindi ko babawasan at hindi ko dadagdagan. Basta kung ano lang yun mo. And then, mas lalo ko siyang hinanap. Mas lalo ko siyang pinanigan kasi nung the dying moments, I did pray. Sabi ko, Lord, hindi ako ready. Kasi alam ko hindi pa ready yung mga anak ko. And nawala na nga kami ng isa. Sabi ko, alipinin mo ko. Make me a slave to take care of my children. It's not easy. I changed my religion or my denomination, Catholic to Christian. With Christian naman, ayun, marami pa ring test na umabot. I got into... let's talk about that. Yung pagkaka-aresto sa'yo. Once and for all siguro, let's try to make it clear. Ano ba talaga nangyari? Were you really involved in a crime? It's a family trouble, family problem. Okay? Kumbaga, away kapatid, nagsumbatan, ginamit as Pero, it's hard to talk about it kasi nga nasa korte na. Pero ang pinagsimulaan, away kapatid. Gearing up and pointing out, pera yung involved. Paano napasok yung cybercrime doon? Kasi nagbubulyawan kami sa cellphone. Okay. Away kapatid nga yun. Alam mo, ang hirap sa'yo, ganito eh. Mga threats, parang gano'n. Hindi naman threats. Ang hirap sa'yo, ganito ka eh. Okay. Tapos, not expecting na gagamitin niya yun against me. Pero, na-dismiss na eh. Na-dismiss na, okay. Tapos, gumamit siya ng witness, anak niya. Blinak ko na siya sa Facebook ko eh. Ginamit niya. Yung anak niya, na pinag-aral ko, the whole elementary at pinatira ko pa sila, went against me. Tapos, yun na nga, bigla na lang walang supina, wano to pares kagad. Bago sila gumalaw na yung Panginoon eh. Ang sumagot lahat ng bail money ko,
Yung church. Wow. Yung church. Grabe, no? I know. Oo. I mean, hindi ko iniinsulto yung isang religion na pinanggalingan ko. I doubt it kung gagawin nila sa akin yon. Tapos, meron pang demanda yung kapatid kong yung isa sa akin kasi nagsuntukan kami. Dinimanda rin niya ako slight physical injury. Binuhay din yun. May warrant of arrest din ako. Binayaran pa rin ng church ko. Wag lang ako makulong. So, but everybody was behind me. Everybody was calling. Magkano yan? Sige. Kaya nga, sila senator, lahat yung congressman. Sabi ko, hindi. May nagbayad na. Hindi ko masabi, Lord, grabe ka. Sinubukan mo ko, pero pinakita mo, hindi uubra ang demonyo. Kasi, tapos lawyer ko, brother ko sa church. I don't have to pay him, sabi niya. Alam ko saan nakatira? Sa Sampaloc. Alam mo sa yung kaso ko? Santa Rosa. He will wake up as early as 5:30 and travel, ride the bus, go to Santa Rosa with no breakfast. Wow, ang daming trials, pero ang dami rin naman blessings, di ba? Yun yung sinasabi nga ni Brother Boyd kasi kunento ko sa kanya. Tapos, ito yung blessing naman. Binigyan akong trabaho ng Panginoon. Para ngayon, maabutan ko rin yung lawyer ko ng konti ngayon. Tapos sabi ko, babayaran ko yung unti-unti. Kasi church money yun eh. Tapos tinulong nyo sa akin, mas maraming may kailangan. Kaya lang, ikukulong kayo, ayaw namin eh. Yun yung church. God is good. God is good. I know. Praise God. I know. Kaya yun ang sinasabi ko na alam ko when he was trying me with cancer, alam ko nung nagka-problema ako, hinuli ako. But I have money, alam mo yung pera na hindi pa nigalawin. Emergency fund. Na pang-anak. Sabi ko, gagalawin ko. Pati yung mga anak ko, they pull out all their savings. Mura lang naman eh. Mura lang. Kumbaga, hindi naman umabot ng 100,000, hindi naman 1,000. Kumbaga. Nandun sila. Their wallet was open. They were trying to help me. Sabi ko, basta nagulat ako dun sa church. Siguro final message din sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ano yung may bibigay mong payo sa kanila? Whether tungkol sa kalusugan, problema sa pamilya, problema sa finances, what can you tell them? Ito lang po, wala ho tayong sasandalan at wala ho tayong lalapitan kundi Panginoon. Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon Diyos. Siya lang ho talaga ang sandigan natin, siya lang ang sasandalan natin. Hindi porket nasa kay Lord ka, lahat bed of roses. Hindi po. May mga trials. Pero yung trials na yon, asahan nyo, kakayanin nyo, basta kasama siya. Basta kasama si Lord. Tapos, sa pamilya, kalimutan nyo na lahat ng kaibigan nyo, huwag lang pamilya. Kasi sa dulo at sa dulo ng problema, healthy ka or may sakit ka, anak mo, asawa mo, ang nandyan. Kahit iniwanan mo yung asawa mo or namatayan ka, mararamdaman mo presence. Kasi namatay yung asawa ko, nararamdaman ko yung presence ng asawa ko. Sa pag-aartista naman, boys and girls, ladies and gentlemen, i-hone muna natin yung artistic capabilities bago ho yung pera. Kasi yung pera will come. Kumbaga, benefits na lang ho yan. Kasi pag magaling kayo, babayaran kayo. Parang pag naging cum laude ka at naging #1 lawyer ka, pag-aagawan ka eh. Kasi matalino ka eh. Ganun din sa pag-aartista. Galingan mo mag-artista, susunod yung pera. Tama. Thank you. Thank you so much. You are a living miracle. Dito. Congratulations. And thank you for inviting me. Kasi lagi ko rin thank you for helping us, kami mga character actors na ini-interview mo. Nagiging household na rin kami because of your interviews and yung tulong nyo sa amin. Kasi sana dumating yung panahon, hindi lang bida mag-endorse ng produkto. Sana yung mga kontrabida din. Kasi akala nila, pag negative yung character mo, negative din yung maging produkto nila. Hindi ko siguro naman gano'n.
Oo, like you, nag-endorse ka nung doktor na yan, no? Yeah. Ng medicine na yan, pero tinaman dumarating sila. Exactly. At saka hindi, yung sa akin po, I will always praise and thank the Lord talaga na nakilala ko si Dr. Tan. Hindi ko sinasabi si Dr. Tan ang sagot ng cancer o ng sakit. Ang lagi niya sinasabi, kaya kong palakasin ka, pero hindi ko kayang pahabain ang buhay mo. No one can do that. Kaya, yun, nasa taas. Yun lang sasabihin niya eh. Kahit Chinese siya, sasabihin niya magdasal ka. Para lumakas yung potent nung gamot ko. Ganun siya. I rest my case. Thank you! Yeah. Thank you! Thank you, Idol. Thank you, Idol. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.